Pinakamadaling paggawa ng chicharon. Welcome sa ika-8 episode ng Famous Pinoy Pasalubong Series. For today's video, gagawa tayo ng homemade chicharon tarkar na famous na pasalubong sa Cebu. Ito yung pinakamadaling version na alam ko na ituturo ko sa inyo. Hindi mo na kailangang maghintay ng ilang araw sa version na to. Wala akong nilagay dito, pakukuluan lang natin to ng 30 minutes. Nakapag-chicharon ka na, nakapag-facial ka pa. After 30 minutes, okay na to. Next, hihiwain lang natin to. Next, ibabalik lang natin to dito at ihigahin natin yung kanyang mantika. Then, lalagyan ko na rin yan ng used oil to start with para hindi dumikit yung taba. At make sure halu-haluin mo lang yan. At ito para makaiwas naman kayo sa tilamsek, tip lang, wisikan lang nyo ng tubig. Yan. Bago natin haluin. Makakaiwas tayo na tumilamsik yung mga mantika ng mantika. At sabi nila kapag nagluluto ka daw tapos hindi matilamsik, ang baboy daw ay mabait. So yun yung mga palagi kong nakikitang comment dati pa. Na pag ang baboy daw ay mabait, hindi siya matilamsik. So, ewan ko lang kung totoo yun pero siguro ito, talagang mababait ang baboy dito sa Australia. Kasi hindi siya talaga matilamsik. Sa pundong ito, ang dami-dami ng mantikang naiiga dito sa taba. So tinanggal ko na yan. Ayan, sa stage na to, dito ko na siya lalagyan ng lasa. Ng bawang, asin, bay leaves. Ayan, mga ganyan. Para lang matanggal yung amoy niya na hindi maganda. At kung makikita nyo, halos tuyo na at naiga na yung mantika dito sa taba. Sa puntong ito, makunat na yung taba. Ayan makunat na yan. So hahanguin na natin ito at palalamigin. At kung nakaabot ka sa part ng video na to, paki-comment naman mga ka-backyard kung saan bansa ka nakatira para nalalaman ko kung hanggang saan nakakaabot itong video. Bago ko ito prituhin, inilagay ko na rin yan for 30 minutes dun sa pinag-igahan ng mantika. Tapos, pinainit ko na ng mainit na mantika kung nakikita nyo umuusok pa. Kaya lang, sa kasamaang palad, hindi siya bumusa. Hindi ko alam kung anong nangyari dito. Buti na lang at meron pa akong natitarang chicharon from Tarkar na binigay sa akin ng kaibigan ko na galing sa Cebu. Kesa sa ma-disappoint ako ng todo-todo, ininit ko na lang to at pinrito ko ulit. Medyo nanghina ako dito sa episode na to kasi yung effort na binigay ko buong araw, parang nasayang. Gusto ko sanang ma-achieve yung ganito kalutong na karkar chicharon. Tapos nag-prepare pa ako ng napakasarap na sausawan. Kaya lang minsan talagang hindi natin maiiwasan mag-fail sa ibang bagay. Ayun lang, ito yung kwento ng chicharon na recipe na hindi bumusa. Promise, babawi ako sa susunod. Hindi ko talaga alam kung bakit hindi ito bumusa. Ginawa ko naman lahat yung tamang proseso. Kung nagustuhan mo tong video na ginawa ko, paki-like, comment, and share mo na rin. Pero itong chicharon karkar, tignan mo nyo naman, napaka-perfect. And don't forget to follow for more cooking videos like this. Ganito sana yung gusto kong ma-achieve Tama lahat ng prosesong ginawa ko. Hindi ko alam kung saan tayo nagkamali. So, i-comment nyo kung saan nagkamali itong ginawa natin. Ito sana yung pinakamadaling paggawa kaya lang hindi talaga siya bumusa.